Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong May 24 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Dogwifhat kung saan ay mula nung nagkaroon po ito ng breakout sa upper portion ng kanyang descending triangle pattern na ito ay nag-consolidate na lamang po siya or nagsa-sideways na lamang po siya sa kanyang sumunod na galaw. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan ay hindi po maganda yung kanyang ipinapakitang performance. Yan, katulad din po siya ng kalagayan ni Shiba Inu. Yan, bagsak po siya ng 3.86% base dito sa kanyang 24-hour performance at bahagyang bagsak rin yung kanyang 7-day performance ng 0.25%. Yung kanyang market cap ay bagsak din po ng 3.87% at maging ang kanyang trading volume ay 40.13%. Kaya lahat po ng kanyang performance ay bumabagsak. Kaya nagre-reflect po yung kanyang kasalukuyang presyo niya dito. Yan, kung saan ay bumubuo po siya ng mga bearish candlesticks. Ngayon ay check po muna natin yung kanyang official X account kung meron ba silang bagong latest announcement dito or tweet na maaaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito or sa mga paparating na araw. Kaya yan yung latest post po nila rito ay nitong pang nakalipas na May 23 kung saan ang sabi dito ay your dog wants you to buy WIF is on Coinbase wallet. Kaya yan po. Mukhang wala naman po yung impact sa kasalukuyang presyo ni Dogwifhat ngayon. Ngayon ay balikan na po natin ang pag-technical analysis dito kay Dogwifhat at ayan nga, mapapansin po natin dito na wala po siyang gaanong momentum. Kasi mapapansin po natin dito na yung kanyang Hall Street indicator ay maninipis, nananatiling manipis yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay walang gaanong sapat na momentum or consolidation po yung magko-consolidate po yung kanyang galawan. Kaya ayan, ngayon ay maglalagay po tayo rito ng isang support line. Meron po siyang isang nabuong support line dyan. Lagay po natin yung kanyang presyo. Ayan, at mukhang maglalaro lamang po ito. Mukhang kung mananatiling ganito po yung nakikita natin na signal or kalagayan dito kay Dogwifhat ay magpapatuloy po ito sa pagko-consolidate dito sa pagitan ng 3.2029 na resistance line natin at support line na 2.5015. Kaya yan, pero yan po yung aking short term na analysis dito kay Dogwifhat. Pero yung long term ay nananatili pa rin po na valid yung aking pinakamataas na price target dito na 4.6527. Ayan, valid pa, target pa rin po yan. Dulot po ng kanyang naranasang breakout dito sa upper portion ng ating descending triangle pattern dito. Kaya ako po ay naniniwala na kapag nagpatuloy po siya sa kanyang pag-angat ay ayan, aakyatin po niya yung pinaka price target natin dito sa itaas na ayusin lamang natin. Ayan, aakyatin po niya at patatamaan niya yung dalawang price target natin dito na nakabang sa itaas hanggang dito sa 4.6527. Kaya ayan po yung aking long term technical analysis naman po rito kay Dogwifhat. Ayan. Yun nga lang at sa ngayon ay medyo wala po kasi tayong nakikita na itong isang matinding bullish momentum. Yung nakikita po natin dito ay ayan, mahina po yung kanyang momentum, bullish momentum. Kaya magsa-sideways, patuloy na magsa-sideways pa muna itong si Dogwifhat. Kaya ayan yung aking mga take profit or sell pending order ay ayan po, itong dalawang kulay yellow na arrow signs. At isa po yung aking buy pending order dito sa iba, nasa 2.1225. Kaya ayan po yung aking mga spot, live spot. Ayan, dalawa po pala yung aking buy pending order dito sa ibaba. Ayan, dalawang take profit or sell pending orders tapos dalawang buy pending order. Kaya sa mga gustong kopyahin or gayahin yung aking simpleng paraan sa pagti-trade dito kay Dogwifhat ay ayan po yung aking mga live spot trading position dito. Yung ginagamit ko po palang
trading platforms sa pagte-technical analysis dito kay Dogwifhat ay ang TradingView. At yung aking ginagamit na dalawang indicators dito ay ang Hall Street Indicator, yan, ito po yan, at ang QQE Mode Indicator naman dito sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.